yan. Standard buyer na mga guys. Hindi nga pala ako kumuha ng Chrome Sync Edition kasi unang-una hinahabol ko yung glossy na white, so si standard buyer. So si standard variant lang kasi yung may glossy na white. Si Road Sync kasi white din pero matte. So kung gusto ko kasi yung glossy talaga. Saka isa pa, bilang IT, so IT na pala ako. Yung features ni Road Sync para sa akin, kasi ano naman to, disclaimer na hindi ko kaya lahat. Para sa akin kasi hindi siya yung hinahanap ko na features para sa isang Road Sync edition. Like navigation niya kasi wala, hindi talaga siya yung Google Maps. Wait lang tayo guys. Bakit nandito nga pala ako sa Tracy ngayon? Tracy Malunas ko. Lang doon na isang ADB 160. Hindi ko naman walang naiba to sa ECX or sa ADB na luma. Same lang din to sa mga nalilito nila. So discuss ko lang dito ano yung ayaw tsaka gusto ko. Simple yung vlog na. So papunta nga pala ako sa mga dito ako sa Concho Road dadaan. And then that. Discuss ko pa pag vibrate pag naka-center stand na. Compared sa ibang scooters, malakas talaga siya mag-vibrate guys. Honestly, walang bias. Ma-vibrate siya, pero pag naka-center stand na. Then after a while, siguro after 1 minute to 2 minutes, ayun, okay naman. Nawawala yung vibration niya. I don't think kung dahil sa kung dahil sa RPM niya, kasi napansin ko sa ADB, once na binubsan mo siya, 2,000 na agad RPM niya, minsan nga 2,1 so bababa lang siya ng 1,700, tapos babalik ng 2,000 RPM, so mataas yung idle niya. Hindi ko alam kung yun ang dahilan kung bakit nang babalik. I'm not sure kasi after 1 to 2 minutes nawawala pero kasi bumababa na yung idle niya, so yun na yung naisip ko logic din kung bakit siya pero ito guys, disclaimer lang hindi ako sure yun lang. And then ano ba bang mga ayaw ko dito, mahaba yung side mirror guys. Ayun, ano maganda naman kasi may grado, problema mahaba talaga kasi sumasabit ako guys.
magkaka-hairline talaga guys. Kahit bago pa yan, magkaka-hairline pa. Kaya kung ako sa inyo, palitan nyo agad yung screen protector niya. Yun ang mga agad magaskasan niya. Kaya kapag sa akin, nakinis na siya kasi natakluban na yung mga hairline eh. Wala eh. Kahit bago to guys, 2 weeks pa lang sa akin to. May gasgas na agad yan. Yun. So far, sa mga akin naman, wala naman akong masasabi pangit. Ewan ko lang sa iba, sabi nila pangit. Pero sa akin, all goods naman ako. Kasi, although kung sa bilis, may bilis din kasi meron akong clip guys, hindi ko lang i-upload. Baka masabihan ako kamote. So yung 105 niya, saglit niya lang makukuha. Although kahit ganun lang, kahit sabihin 105 lang, hindi pa naman top speed yun. Meron at meron pa ang alam. Pero, tinesting ko lang. Meron pa, ang problema nga lang. Ang problema tuloy. Mabilis niya lang makukuha yung 105 mo. Yun ang kaibahan niya. Although, nakuha din naman ng mga 125cc. Pero, syempre, nakukuha din naman ng mga 125cc. Pero, ang tanong kung gaano kabilis niya maiigil. Sige ko 100. So, ATV naman, all good siya guys. Responsive, fast, ano ba? Tulin din guys, tulin din. Hindi ka rin mabibitin kasi kung pinang-overtake mo nga ito guys, saktong-sakto lang. Tapos, ano ba? Sabi ng ibang nag-review, mahina daw bumatak sa ahon. Pero, based on my experience guys tawag doon, may matalik na ahon sa amin mismo yung sa bahay namin malapit, hindi ko lang nadaanan. Pero sa akin hindi guys feeling ko lang nasa diskarte ng driver ako kasi guys galing ako sa manual. Alam mo yung response ng makina kapag piniga mong ganun kagad sagad, diba? Parang kumbaga sa curve ilunod na hindi pa naalis. Talagang diretso sa gagagad. May discarte kasi din guys. Kasi sa manual kasi tinitimpla ko yung bigaan ng clutch at yung bigaan ng throttle. So nakokontrol ko kung paano ko papahunin yung mismong makina na motor yung dumadali, diba? Ko lang guys, kung gagamit kayo ng scooter, ito lang, pitas-pitasin nyo lang yung throttle, parang kalahati lang, tapos nagdaglit kalahati, nagpatay nyo lang, ahon yan guys. Siyempre kasi kung sinagad nyo yan, wala siyang buwelo kumbaga ang concept nun nakabuka lang yung throttle body nyo, diba? Parang kahit naman ikaw, diba, takbo ka, tapos nakabuka-bunga nga mo, machuchoke ka yun ang dyan, parang machuchoke siya kakatod. Kasi nga, bibirahin mo agad ng full throttle, tapos wala namang kabuelo-buelo. Kaya hirapan ka talaga umahon. Kaya sa akin naman, hindi naman ako nangyiraman umahon. Sakto lang yung lakas niya. Ahon nga mabilis pa nga umahon ito para sa sniper ko. Basta may technique dyan. Hindi lang basta birat. Technique dyan guys. Kung galing kayo sa manual, magigits nyo yung sinasabi. Yun, ano pa ba? Engine wise, 8
8.5/10. Bakit? Hindi ko alam kung lahat ng scooter, kasi feeling ko lahat ng scooter paglabas ko pa lang nito may dragon na ito na konti konting-konti lang guys, so hindi talaga yung malala. Feeling ko lahat naman ng scooter talaga meron, kasi kahit yung Honda Click ng kapatid ko na version 4 meron din konti pero ano lang, sobrang minimal lang, kumbaga hindi pa talaga umiikot yung gulong pusa, ano lang, konting-konti lang, ramdam mo lang na dragon. Pero sa akin kasi guys, hindi big deal yung dragging sa akin wala naman akong pakialam dun hindi siya big deal sa akin, sa iba lang big deal yung dragging. Ako naman hindi naman masyadong makaka-apekto sa akin yung pag-alis ng motor as long as stable siya pag tumakas na yung RPM, 30 kph etc. All good na ako dun, kaya ako never ako nagko-complain sa dragging unless slide yung clutch, yun talaga mag-complain ako nun. Pero yung dragging, hindi naman ako masyadong maselan sa ganun guys. Ewan ko lang kung may kagwaya ko kayo hindi ako maselan sa dragging guys. Ano pa ba? Handling. Sa handling na ito, solid guys. Alam ko na malaki yung handle ba? Ang laki ng lipuan na ito. Malaki yung handling. Malaki yung magiging ano niya, tulad niya ito. Malaki siya halos yung dito na, diba? Ganun din yan sa kabila. So, para sa akin, good thing yun kasi guys, mahilig ako lumiko nung talagang sagad-sagaran yung manubela Yan, okay ako doon, napun sa handling guys. Handling, tapos handling wise, hindi naman nag-vibrate, hindi na ako manubela ko lang. Siya nagbabibrate guys. Ano ba? Hindi siya ako marunong diba? Siya nagbabibrate guys. Stable yan. Kaya maganda. Ano ba? Sa panels naman, okay lang ako dyan. Same lang naman yan sa iba. Alam mo na yan. Sa throttle guys, nakagamit din ako ng ABB na yun naman dati 2020. Pansin ko dito kasi maganda yung response ng throttle neto kumpara dun sa mga yun. Tapos ang isa pang napansin ko guys, magaan tong variant na to ngayon, itong 2026. Magaan siya guys, promise. Iba yung pakaramdam. Yung pakaramdam niya ngayon parang kahit ganyan mo saan siya guys, hindi ako mahirapan din guys, unlike yung sa dati parang medyo lang naman, hindi naman sobrang okay yung mabigat talaga, konting factor na mabigat lang ang konti, hindi ko sinabing mabigat talaga, meron lang konti lang pero wala naman
makakakontrol mo si ADB kapag around 100 kg kasi 80 kg lang ako eh. Pag mag-isa ka lang guys, konting-konti lang, konting-konting tagtag. Sobrang minimal. Sobrang minimal. May tagtag siya kapag mag-isa ka lang. Ewan ko, siguro na-experience din ng iba yan, lalo yung mga magagaan na rider. Ako, 85 na lang ako ngayon eh. So, imagine mo, ayun oh, may tagtag factor siya ng bahagya. Pero not like na sobrang matagtag talaga. Hindi naman ganito. Sakto ba? Ang tagtag ba? Pero guys, pag may angkas kayo, doon lalabas yung potential ng shock ni Showa. Talikod. Talagang pag lumubog, zero na agad pagbalik. Wala ka nang mararamdaman. Sobrang smooth. Kaya gusto din siya dito sa inyo guys. Hindi ako nagsisisi na dapat nga bibigyan ko guys KTM Book 390. Ayaw lang yung gear ko kasi nga nung una gusto niya yung comfort na medyo maliit din sa akin yung KTM Book 390. Tapos maliit din ba yung upuan. So decided to buy an ADB 160 kasi alam naman natin talaga yung parang trademark na ito mga comfort yun talaga yung trademark ng ADB. Tsaka syempre diba naka ADB ka parang diba parang ang ganda kasi luxury yung itsura niya kumpara sa ibang hindi naman sinasabi bakit namin sa ADB kasi pag tinignan mo malayo pa lang parang anas-anas na mawala niya diba? Hindi siya yung mukhang pipitsugin. Maganda siya. So, kung para sa inyo overpriced yung 168, para sa akin, sakto lang guys. Sakto lang sa akin yung 168 or 167, 400. Neto. Wala akong against sa price niya. So, syempre, sa iba, mahal din. Oo, mahal naman talaga. Malaking pera yung lalabas mo din. Siguro dito na lang guys, tapusin ko na yung short review ng ating ADB 160 na ang tag dito guys. So, ang pangit ko sinandaan tapos nauuga pa yung camera ko. Okay guys, yun lang, comment na lang kayo at saka subscribe kayo sa YouTube channel kung walang kwenta. Bye! Buelo. Mahirapan ko talaga umahang. Kaya sa akin naman, hindi naman ako nanihiraman umahang. Sabi ko makikita guys. Kaya dito, magdadaan kayo dito. Sa akin naman kasi, all goods lang. Sakto lang yung lakas niya. Ahon nga eh, mabilis pa nga umahang ito eh, para sa sniper ko eh. Basta may technique dyan. Hindi lang basta birat. Technique dyan guys. Kung galing kayo sa manual, magigits nyo yung sinasabi. Yun, ano pa ba? Engine wise, 8.5/10. Bakit? Hindi ko alam kung lahat ng scooter kasi feeling ko lahat ng scooter paglabas ko pa lang nito may dragon na ito na konti konting-konti lang guys so hindi talaga yung malala. Feeling ko lahat naman ng scooter talaga meron kasi kahit yung Honda Click ng kapatid ko na version 4 meron din konti pero lang sobrang minimal lang kumbaga hindi pa talaga umiikot yung gulong pusa lang konting-konti lang ramdam mo lang na dragon. Pero sa akin kasi guys hindi big deal yung dragging sa akin wala naman akong pakialam dun hindi siya big deal sa akin, hindi sa iba lang big deal yung dragging. Ako naman hindi naman masyadong makaka-apekto sa akin yung pag-alis ng motor as long as stable siya pag tumakas na yung RPM, 30 kph etc. Ano gusto ako dun kaya ako never ako nagko-complain sa dragging unless slide yung clutch yun talaga mag-complain ako nun. Pero yung dragging hindi naman ako masyadong maselan sa ganun guys. Ewan ko lang kung may kagwaya ko kayo hindi ako maselan
or pakaliwa guys, malaki yung magiging ano niya, tulad niya ito. Malaki siya eh. Halos yung dito na, di ba? Ganun din yan sa kabila. So, para sa akin, good thing yun kasi guys, may hilig ako lumiko nung talagang sagad-sagaran yung Manubela eh. Yan. So, okay ako doon, napunta sa hunting guys. Hunting. Tapos, hunting wise, ano, hindi naman nag-vibrate, hindi nag-vibrate. Ibelo ko lang. Hindi naman siya nag-vibrate guys. Ano ba? Hindi siya ako marunong eh. Diba? Hindi siya nag-vibrate guys. Stable yan, kaya maganda. Ano ba? Sa panels naman, okay lang ako dyan. Same lang naman yan sa iba. Alam mo ba yan? Sa throttle guys, nakagamit din ako ng ADB na yun naman dati. 2020. Pansin ko dito kasi maganda yung response ng throttle neto kumpara dun sa mga yun. Tapos, ang isa pang napansin ko guys, magaan tong variant na to ngayon. Itong 2026. Magaan siya guys, promise. Iba yung pakiramdam. Iba yung pakiramdam niya ngayon. Parang kahit ganyan mo. Saan siya guys? Hindi ako mahirapan din guys. Unlike yung sa dati, parang medyo lang naman, hindi naman sobrang okay, mabigat talaga. Hindi, konting factor na mabigat lang ang konti, hindi ko sinabing mabigat talaga. Meron lang, konti lang. Pero, wala lang problema sa akin. 80 kilos naman ako, kaya ko naman buhatin. Ayun, so nandito naman na tayo sa lubahan, diba? Mahalog lang yung camera ko guys. Gahan ng luma na tong GoPro ko eh. GoPro Hero 4 pala nito guys. Kaya tayong pambili ng bago. So mas magkakaman. So sa shock, wala akong masasabi sa shock na ito guys. Like legit. So kung comfort lang yung gusto nyo, yung maganda, yung magandang, go for ADB. Pero kung gusto nyo yung mga speed, eh, ibang motor na lang unin mo kasi sa ADB naman. May speed din naman sa ADB guys. May bitaw din to. May bitaw din to guys. Pero, don't expect too much na parang radar eh. Ay, takbo sniper. Hindi naman gano'n. Kung may matakbuhan ng man, pag nakabay ito. Ano meron to guys, may bitaw to. Yun, guys, tingin ko kamay. Street mode ito. Guys, maganda rin. Pero sa likod, medyo lang akong off. Hindi ko lang kasi kung nakatono si ADB kapag around 100 kg kasi 80 kg lang ako eh. Pag mag-isa ka lang guys, konting-konting lang, konting-konting tagtag. Sobrang minimal. May tagtag siya kapag mag-isa ka lang. Ewan ko, siguro na-experience din ng iba yan, lalo yung mga magagaan na rider. Ako 85 na lang ako ngayon eh. So imagine mo, ayun oh, may tagtag factor siya ng bahagya. Pero
like na sobrang matagtag talaga. Hindi naman ganun ka okay. Sakto ba? Ang matagtag lang. Pero guys, pag may angkas kayo, yun. Doon lalabas yung potential ng shock ni Showa sa likod. Talagang pag lumubog, zero na kaagad pagbalik. Wala ka nang mararamdaman. Sobrang smooth. Okay. Kaya gusto din siya dito sa inyo guys. Hindi ako nagsisisi na change nila. Dapat nga bibigyan ko guys. KTM Duke 390 ayaw lang yung gear ko kasi nga nung una gusto niya yung comfort na medyo maliit din sa akin yung KTM Duke 390 tapos maliit din daw yung upuan. So decided to buy an ADB 160 kasi alam naman natin talaga yung parang trademark na ito mga comfort yun talaga yung trademark ng ADB tsaka syempre diba naka ADB ka parang diba parang ang ganda nito kasi luxury yung itsura niya kumpara sa ibang hindi naman sinasabi bakit namin sa ADB kasi pag tinignan mo malayo pa lang parang ang angas na mawala niya diba hindi siya yung mukhang pipitsugin maganda siya so kung para sa inyo overpriced yung 168 para sa akin sakto lang guys sakto lang sa akin yung 168 or 167 400 neto wala akong against sa price niya so syempre sa iba mahal din oo mahal naman